Tayo po ay hindi naniniwala na December 25 talaga ay pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo dahil ayon sa mga Bible scholar ay hindi naman tiyak at hindi binanggit sa Bible kung ano talaga yung eksaktong petsa o buwan ng kanyang kapanganakan. Pero merong isang bagay na pwede nating tiyakin, siguruhin, at yun ang ating aalamin ngayon. Isang bagay na pwede nating malaman ng katotohanan kung saan nga bang lugar ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng aklat na sinulat ni Cooper Abrams III ay saan nga ba ang birthplace ng ating Panginoong Hesukristo. Napili ko po ang topic na ito kasi ilang araw na lang ay ipagdiriwang na ng buong sanlibutan ang tinatawag na Kapaskuhan. Kaya gusto ko po sanang iwasto sa pag-aaral natin ngayon ang ilang maling nakagisnan ng iba patungkol sa kung saang lugar isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Pero bago po natin ituloy yung ating pag-aaral, tumayo po muna tayong lahat at tayo po ay humingi ng paggabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat niloob mo na kami muli ay magkatipon-tipon sa lugar na ito ng iyong bahay, sambahan at dalanginan, para, Panginoon, aming pag-aralan ang mga katotohanan mula sa iyong mga banal na salita. Gabayan mo nawa kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umagang ito at nawa po, Panginoon, ang mga katotohanan mo lamang ang siyang aming matanggap, Panginoong Diyos. Tulungan po ninyo kami, patnubayan ang inyong banal na Espiritu. Patawad, Panginoon, anuman ang karumihan, mga kasalanan na lumabas sa aming mga labi, pumasok sa aming mga kaisipan, Panginoong Diyos. Linisin po nawa ninyo kami, Panginoong Diyos, upang kami maging karapat-dapat sa pagsamba namin sa iyo ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong mga kahabagan na ipinagkaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa panalangin. Ayan. Ang pasabsaban o manger o Belen ay karaniwan pong nakikita natin sa mga pictures at sa mga display kapag ganitong magpapasko. Diba? Kaya nung isang kagabi nga, nung nanood ako ng balita, nakita ko ron merong pinailawan na yung Belen, ayan, yung ganon. Merong mga imahe doon ng mag-anak na si Jesus. Makikita natin doon ang imahe ni Jose, ni Maria, at nung baby Jesus na nakahiga sa isang sabsaban na may nakasapin pang dayami o ginikan. At sa likod naman ng display na yon, at saka dun sa harapan, sa tagiliran, ay may iba't ibang uri ng hayop na kasama nila doon sa Belen. Gaya ng, ito ay may picture tayo, ng donkey, may buriko, may tupa, mayroon pang may bibi pa. At may pusa pa nga yatang nakasama dyan sa litrato na yan ng Belen. Sabi po nitong isa kong friend sa Facebook, si Pastor Joe Campbell, lumaki daw siya sa farm. Doon sa kanayunan ng Eastern North Carolina. Kaya, pamilyar siya sa mga tinatawag na quadra o yung mga tahanan ng mga kabayo, ng mga asno. Yan, quadra ang tawag po doon, yung mga tahanan o pinaglalagyan ng mga kabayo at ng mga iba't iba pang mga hayop. At ayon po sa kanya, kahit daw anong gawing linis doon sa quadra o tahanan ng mga hayop,
ay talagang mabilis na dumudumi pa rin agad. Kaya, at hindi lang yon, hindi lang siya mabilis dumubi, hindi pa maalis-alis yung mabahong amoy sa loob. Kasi nga, ang nakatira, mga hayop. Ayan, kaya pagka pumasok kayo sa isang bahay, naamoy nyo. Ayan na, may tip. Ayan. Kaya hindi daw niya maintindihan kung papaanong sa napakarumi at mabaho na lugar na tinatahanan ng mga hayop ay naisilang ni Maria ang sanggol na si Jesus. Kayo ba, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtatanong kung sa ganung lugar nga ba isinilang ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo? Siyempre, yung baho nun, hindi naman, kumbaga, hindi hygienic yung lugar. Hindi akma para pagpanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa lumipas daw ang maraming taon. Sabi, lumipas ang maraming taon. Isa sa kaibigan niyang pastor ay nagbigay sa kanya ng isang article na nagsasaad ng mga biblical evidence na ang sanggol na si Jesus ay hindi isinilang sa isang kwadra na kagaya niyang nasa picture na kasama ng mga donkey o buriko ng mga kamelyo na nandoon sa likod ng panuluyan o ng mga inn. Kundi ang Panginoong Jesus ay isinilang doon sa isang mas naaangkop o appropriate na lugar. Kaya ito pong nakikita nating litrato na yan ng mga Belen, hindi po yan talaga ang lugar na pinagpanganakan sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa tradisyon, yan, sa tradisyon ng mga ibang relihiyon, hindi ng Biblia, ang lugar daw ng kapanganakan ni Jesus ay isang kuweba. Yan, hindi bahay kubo na gano'n, ha? Isang kuweba raw, na ngayon ay kinaroroonan ng tinatawag nilang Basilica of Nativity na itinayo doon sa Bethlehem. Picture ng ating basilika para makita ng ating, yan yung Basilica of Nativity na itinayo doon sa Bethlehem. Ang Roman Emperor po na si Constantine ay itinayo ang basilika na iyan sa itaas ng isang kuweba. Kasi yung kuweba na yun, pinaniniwalaan, doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Tinayo niya yung basilika na yon noong 4th century sa kahilingan ng kanyang inang si Helena. Ngunit sa katagalan ay nasira ito. Kaya yung kasalukuyang nakikita niyong picture na yon ay, ang tawag na dyan ay Basilica II na itinayo naman ni Emperor Justinian noong 530 AD. And take note, history yung ating pinag-aaralan ngayon, kaya nakakaantok talaga ito. Katulad ko, 2 araw ko yatang pinagpupuyatan itong aralin na ito, kaya inaalala ko baka makatulog din ako sa kalagitnaan ng preaching. Si Origen Alexandria ay sumulat na sa pangkalahatan ay kinikilala daw ng karamihan na si Jesus ay isinilang sa isang kuweba doon sa Bethlehem. Ayan. Malinaw naman sa Bible na sa city of Bethlehem nga isinilang si Jesus. Kasi nakasulat po yan sa aklat ng Micah, chapter 5, verse 2. Sabi doon, sa wikang Tagalog, bagamat English yung inyong nasa, sabi sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit sa angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong lahi ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una mula sa walang
hanggan. Yan sabi ng Panginoon, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, sa iyong magmumula, yung mamumuno nan mula pa nung una at nang walang hanggan. Sabi yan sa Micah chapter 5 verse 2. At ang propesiya pong ito ay kinonfirm nila Matthew, ni Luke at ni John. Kaya yung propesiya ay talagang tama, eksakto. Sabi ng Luke chapter 2 verse 4 to 15, Luke chapter 2 verse 4 to 15, sabi doon, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa lahi ni David. Kaya pala doon pumunta si Jose sa Bethlehem kasi siya ay galing sa lahi ni David. Dahil kasi si David taga Bethlehem, doon isinilang sa Bethlehem. Sa Matthew chapter 2 verse 1 naman, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Kaya confirm yung sinasabi ng Micah na sa Bethlehem nga ipapanganak ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng verse 15 ng Matthew chapter 2 verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Sabi nila, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Di ba? Yung mga pastol sabi nila, tara na sa Bethlehem para ma-confirm natin kung totoo yung ibinalita sa atin ng mga anghel. Sabi naman ni Apostle John, sa John chapter 7 verse 42, hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at isisilang sa Bethlehem na bayan ni David? Diba? Tatlong mga apostol nagkumpirma na ang Kristo magmumula sa lahi ni David, isisilang sa Bethlehem. At mas nilinaw pa po ni Lucas na sa Bethlehem nga ang lugar ng kapanganakan ng Kristo. Sabi ng Luke chapter 2 verse 11, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ayan. Sa Old Testament po, sa 1 Samuel verse 17 to 15, ay kinumpirma rin. Kumbaga, nung araw pa man, kinumpirma na ni Samuel na ang Bethlehem nga ang city of David. Sabi doon, ngunit si David ay nagpabalik-balik mula kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Kaya confirm si David taga Bethlehem. Yan. At ang Kristong tagapagligtas isinilang din doon sa Bethlehem. Pero ang tanong, saang lugar nga ba sa Bethlehem isinilang si Jesus? Kasi ang Bethlehem, napakalawak po niyan. Lalo na nung unang panahon. Itong panahon natin ngayon sa kasalukuyan, yung Bethlehem, sabi doon sa mga commentator, medyo lumiit na raw ngayon yung syudad na yon. Hindi kagaya nung araw na napakalawak niyan, nung panahon nila David. Ngayon medyo naagaw-agaw siguro na ilipat yung mga muhon, kaya medyo lumiit-liit na ngayon yung Bethlehem. Pero saan nga ba yung specific na lugar sa Bethlehem isinilang si Jesus? Yan ang ating inaalam po. Sa katunayan po, ang nakakalungkot ay hindi nabanggit sa New Testament kung saan ang eksaktong lugar sa Bethlehem ang pinagpanganakan sa Panginoong Jesus. Kaya wala tayong clue. Pero wala bang nakasulat sa New Testament, wala pong nakasulat sa Bible na si Jesus ay isinilang sa isang kwadra na may mga kasamang mga donkey. Kumbaga wala ngang eksaktong lugar na binanggit sa New Testament kung saan pinanganak ang Panginoon, pero wala namang nakasulat din sa Bible na si Jesus ay isinilang sa isang kwadra na merong kasakasamang mga donkey, mga manok, mga kambing, mga tupa. Wala po. Kagaya nung nakikita natin na display ng mga bilen ngayon. Nag-aakala po kasi yung iba
na dahil binanggit doon sa New Testament na punuan na yung mga inn o yung mga panuluyan at wala nang matuluyan sina Jose at Maria nung gabi na yon, kaya doon na lang sila nagtiyaga na magpalipas ng gabi sa kulungan ng mga hayop doon sa likod ng mga inn. At doon na rin daw inabutan si Maria ng panganganak. Mga kapatid, nakakalungkot, ito po ay maling akala. Maling akala lamang. Kaya hindi tayo dapat naghahaka-haka sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Yan. Sa kabuuan po ng New Testament ay nakasulat na ang sanggol na si Jesus ay inihiga sa tinatawag na manger o sabsaban. Ang popular na salitang manger ay tumutukoy sa pasabsaban ng mga hayop o pakainan ng mga hayop. Puro tanong tayo rito. Ano? Ang isa pa pong katanungan ay, anong uri ba ng manger o pasabsaban ang tinutukoy ng New Testament? At ano-anong klase ba ng mga hayop ang pinapakain sa pasabsaban o sa manger na iyon? Yan po yung itsura ng pasabsaban, ha. Diyan po inilapag yung ating Panginoong Hesukristo. Bagamat sa New Testament nga ay hindi sinabi kung saan sa Bethlehem isinilang si Jesus, paulit-ulit, ano? Dahil malawak nga yung Bethlehem, ang Old Testament naman po ay malinaw na tinukoy kung saan ang lugar na yon. Ayan, sa New Testament pa pala tinukoy kung nasaan yung lugar na yon. Micah chapter 4 verse 8. Micah chapter 4 verse 8, sabi doon sa King James Version, "And thou, tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall come to thee the daughter of Jerusalem." Diba? Malinaw po na binanggit ni Propeta Micah sa Old Testament na ang Messiah o yung Kristo ay isisilang sa tinatawag na Tower of the Flock. Sa Hebrew po, ang salita pong Tower of the Flock ay Migdal Edar. Migdal Edar, na ang ibig sabihin ay Watch Tower of the Flock. Yan, the Watchtower of the Flock. Para po yung mataas na, yan po yung picture, parang mataas na building na ganon, na kung saan pag nasa taas ka, makikita mo yung buong tanawin, mababantayan mo ng maigi yung iyong mga tupa, kasi tanaw na tanaw mo siya doon sa itaas. Noong unang panahon po, ito ay ginagamit na military tower upang protektahan ang lungsod ng Bethlehem sa mga kalaban. Kasi po nakatayo yan sa gilid ng lambakin ng Bethlehem. Ang mga reference po niyan ay Jude chapter 8 verse 71, Judges chapter 8:71, 2 Kings 9:17, at Nehemiah chapter 3 verse 1. Ang tower na iyon sa Bethlehem ay nabanggit na noon pa man sa Genesis chapter 35 verse 21. Paurong tayo ng paurong, pabalik tayo ng pabalik. Dahil sinisiyasat natin yung tower na yan. Sabi lang Genesis 35:21, "And Israel journeyed and spread his tent beyond the tower of Edar." Yan, di ba? O yung Migdal Edar. Kasi po noon pong lisanin ni Jacob ang lupain ng Bethel at nagtungo siya doon sa Edar, sa Migdal Edar, o doon sa tower, at sa lugar ding iyon ng Migdal Edar, ang asawa po niyang si Rachel ay inabutan ng panganganak. Kaya maaaring doon din sa tower na yon ng Migdal Edar, nanganak itong si Rachel, na asawa ni Jacob. At doon sa kanyang panganganak ay matinding hirap sa paglilabor ang dinanas ni Rachel noon upang maisilang ang anak niyang si Benjamin.
Sino ba mga Benjamin dito? Ayan. Ngunit, si Rachel po sa kasawiang palad ay namatay. Kaya, inilibing siya ni Jacob o ni Jacob doon sa Ephrata na tinatawag ding Bethlehem. Nakukuha niyo po ba? Nasusundan niyo po? Sa Genesis 35:19, sabi doon, nang mailibing na si Rachel, si Jacob ay naglakbay at nagkampo sa kabila ng tore ng Edar. Kumbaga po, nung namatay na si Rachel, inilibing ni Jacob doon sa Ephrata o Bethlehem ngayon, doon sa malapit o doon sa tore ng Edar, si Jacob daw ay umalis, papalayo doon sa tore ng Edar. Genesis 35:19. Dito ay napipinpoint na po natin ang malapit na lokasyon. Yan. Malinaw na noong Bible times, ang Migdal Edar o the Tower of the Plaque o yung tore ng Edar ay nasa Ephrata o Bethlehem sa kasalukuyan. Dahil noong unang panahon po, ang Migdal Edar o watchtower o tore na ito ay ginagamit din ng mga nagpapastol para proteksyonan ang kanilang kawan laban sa mababangis na hayop at laban din dun sa mga magnanakaw. Ito rin pong tore na ito ang lugar na pinaglalagakan sa mga babaeng tupa na magsisilang. Kumbaga yung tore na yon parang paanakan. Hindi siya kulungan ng mga hayop. Paanakan. Pag may mga anak na tupa, inahing tupa, dinadala dyan sa Migdal Edar, sa tower na yan, at doon nanganganak sa toring yon. Para maikubli ng mga pari ang mga inahing tupa upang maingatan ang mga isisilang na kordero. Bakit po? Ang mga espesyal na kordero na ito ay mula sa natatanging kawan na nakatalaga sa pag-aalay sa templo sa Jerusalem. Kaya pala iniingatan yung ipapanganak ng mga espesyal na mga tupa na yon, kasi yung ipapanganak noon ay pang-alay doon sa templo sa Jerusalem. Kaya dyan sa safe place na yan dinadala pag manganganak na para maingatan. According to Rabbi Short, yan, sa aklat na The Life and Times of Jesus the Messiah, sabi doon, this Migdal Edar was not the watchtower for the ordinary flocks that pastured on the barren sheep ground beyond Bethlehem. That flocks which pastured there were destined for temple sacrifices. Kumbaga, yung tower na yan, hindi yan ginawa para bantayan yung kahit alin na lang na tupa. Ginawa yung watchtower na bantayan na yan para mabantayan yung mga espesyal na kawan na nagluluwal ng mga kordero na pinang-aalay sa templo. Sa Jewish Targum naman po, mayroon akong ginawang definition ng Jewish Targum dyan. Yan. Sa Jewish Targum naman po, ibig sabihin po ng Jewish Targum, ito po yung Hebrew word sinali ng mga rabbi sa, ayan, sa Aramaic. Ayan. Yan tawag po dyan ay Jewish Targum. Ang pakahulugan po nila sa Jewish Targum ng tower na yan o ng Migdal Edar na yan, ayon sa kanilang translation, ang tawag nila sa Migdal Edar na yan ay the anointed one of the flock of Israel. Ang Targum Jonathan naman, o yung Targum Jonathan, ay tinukoy ni Rabbi Monk sa kanyang pagparaphrase sa Genesis chapter 35 verse 23 at Micah 4:8 na, sabi niya nung pinaraphrase niya yung Genesis 35:23 at Micah 4:8, sabi niya, He spread his tent beyond Edar, the place where King Messiah will reveal himself at the end of the days. Alam ng mga rabbi na yung
Migdal Edar, yung tower na yung kanina, yun daw ang lugar kung saan yung King Messiah ay i-reveal niya ang kanyang sarili. Sa mga impormasyon po na sinulat ng mga rabbi, ang Migdal Edar ay isang watchtower ng mga pastol na nagbabantay sa mga kawan na tupa na gagawing panghandog sa templo. Wala pong ibang kawan ang pwedeng mapahalo sa kawan na kanilang binabantayan. Dahil ang mga nagpapastol po doon ay hindi karaniwang mga pastol lamang. Ito po ay mga taong bihasa at mahigpit na sinanay para sa marangal na tungkuling iyon na ipinagkatiwala sa kanila. Itinuro sa kanila kung aling hayop ang pwedeng ihandog at tungkulin nila na siguruhing hindi masasaktan o mapipilayan o madudungisan ang mga kordero na iaalay doon sa templo. Kaya po, pagkasilang ng kordero na yon, ng maliit na tupa na pang-alay sa templo, ay binabalot nila ito agad ng telang parang benda, na kung tawagin sa English ay swaddling clothes. Bakit? Upang ang kordero ay maprotektahan at hindi magalusan. At pagkatapos, pag nabalot na nila yon ng parang benda, kasi alam niyo naman, pag pinanganak yung kambing, nakakita na siguro kayong pinanganak na kambing, nagpipilit tumayo ka agad na ganun yan. Kung sa pagtayo-tayo niya, nagasgas yung mga tuhod niyan, hindi na siya pwede ngayong pang-alay sa templo kasi may sugat na. Kaya ang ginagawa ng mga pastol na ito na tinrain, pagkapanganak, kinukuha nila kagad yun, binabalot ng swaddling clothes at ihinihiga, inilalagay doon sa tinatawag na manger o pasabsaban. Kasi po itong pasabsaban na ito ay nagsisilbing parang pinaka-crib o kuna nung maliit na tupa. Para hindi siya makagalaw, hindi siya makaalis, nandoon lang siya. Para maiwasan na magka-injury ang bagong silang na kordero o na tupa. Nakigets nyo na po ba? Ito ring swaddling clothes na ito na pinangbabalot noon sa isinilang na sanggol na si Jesus. Kaya di ba ang palatandaan, nakabalot ng swaddling clothes. At matapos siyang balutin, nung pinanganak ng Panginoong Jesucristo, binalot din siya ng swaddling clothes, ay inihiga siya doon sa manger o pasabsaban. Yan, di ba? Napaka ng paglalarawan. Sa makatuwid, nung maitatag ang pagsamba sa templo sa Jerusalem, ang malawak na kaparangan sa labas ng siyudad ng Bethlehem ay ginawang lugar, pastulan ng mga natatanging grupo ng mga pastol. Kumbaga itong mga pastol na ito ay mga elite. Hindi sila pangkaraniwang mga pastol. Sila ang mga tagapag-alaga ng mga tupa na ipinanghahandog sa templo. Sila rin po ay sumailalim sa katuruan ng mga rabay kung papaanong pangangalagaan ng mga tupa. At mahigpit nilang ipinatutupad ng mga pastol na ito ang tinatawag na seremonyal na paglilinis doon sa sabsaban. Kaya yung sabsaban hindi mabaho, hindi marumi. Kasi talagang alam nila ng mga pastol na ito kung paano ito lilinisin. Kasi merong seremonyal na paglilinis na ginagawa doon sa tinatawag na Migdal Edar o yung paanakan ng mga tupa. Ang Tower of the Flock po o yung Migdal Edar o yung paanakan ng tupa na yon, na tore, ay ginagamit lamang para gawing paanakan ng mga inahing tupa at hindi ito kulungan ng iba't ibang hayop. Kaya hindi siya mabaho, hindi siya madumi. At yung malawak naman po na kaparangan ay yung kanilang pastulan. At yung mga tupa na nandun sa parang na yon ay doon lamang namamalagi 24/7 of the year. Kaya ang
special na lugar na iyon, ang Migdal Edar o yung watchtower o yung tore na paanakan ng tupa ay ang lugar na tinuluyan ni na Jose at Maria nung sila ay nagpunta sa Bethlehem at nung sila'y wala ng bahay na matuluyan. Doon sila nagtuloy sa Migdal Edar o yung watchtower na iyon. At doon isinilang ang sanggol na si Hesukristo. Ngayon baka sabihin nyo, expekulasyon ko lang yan. Paano natin nalaman? Kasi po, nakasulat sa Micah chapter 4 verse 8. Micah chapter 4 verse 8. Ngayon, bagamat nagkaroon na tayo ng introduction kung sino yung mga shepherd na yon, kikilalanin pa natin silang mas maigi. Yan. Sino naman ang mga shepherd na nakatanggap ng balita na isinilang na ang Mesyas? Di ba? Merong mga pastol na nagpakita yung anghel doon at sabi ng anghel, isinilang na ang Mesyas. Kaya nga nasulat yung kantang The First Noel o yung unang balita. Ayan. Sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 18 ay nakasulat na sila ang mga pastol na naroroon sa parang na nagbabantay ng tupa sa gabi. Walang duda na sila yung mga natatanging mga pastol na nakatira malapit sa Bethlehem. Walang iba kundi ang mga natatanging pastol mula sa Migdal Edar na nakababatid ng kahulugan ng mga itinuro ng mga rabay na nakasaad sa Targum na ang Mesyas ay ihahayag mula sa Migdal Edar doon sa Bethlehem. Kaya naman, ang sinabi lang ng anghel, nung nagpakita yung anghel doon sa mga pastor, sabi, isinilang na ngayon ang Mesyas. Ito ang clue. Matatagpuan ninyo ang sanggol na babalot ng tela o ng swaddling clothes at nakahiga sa sabsaban. Luke chapter 2 verse 12. Hindi na po kinailangan pa ng anghel na ibigay yung kompletong address. Nasa 214 street ganito, hindi na dinetalye nung anghel kung saan matatagpuan. Hindi ba kayo nagtaka bakit nalaman kagad nung mga pastol na puntahan natin? Di ba? Ala namang binigay na ibang detalye pa yung anghel. Sabi niya, nakabalot ng swaddling clothes, nakahiga sa sabsaban. Yun lang. Yan. Hindi na rin kailangan ng mga tupa ng mga pastol na gumamit ng ways. Alam na nila. Kasi alam na agad ng mga pastol na ito kung saan ang tinutukoy na lugar ng anghel. Bakit? Sila kasi yung mga pastol na tagapag-ingat ng mga tupa na panghandog sa templo. Kaya nung ibinalita sa kanila ng mga anghel na isinilang na ang Mesyas, ay alam na nila agad kung saan nila iyon pupuntahan. Dahil nung narinig nila yung clue na pasabsaban, ay iisang pasabsaban lang ang nasa isip nila. At ito yung pasabsaban, ang Tower of the Flock o yung Migdal Edar o yung Tore ng Edar. Alam niyo po, hindi agad mauunawaan ng pangkaraniwang pastol yung kahulugan ng sinabi ng anghel kapag hindi nila alam yung nasa kasulatan. Baka magtanong yung ibang karaniwang pastor, saan ba yung may nakabalot na yun? Anong address? Maliban na lang kung sila yung tamang pastol. Dahil tiyak na alam ng tamang pastol ang eksaktong sabsaban na tinutukoy ng mga anghel. Ayan. Ang Migdal Edar po o yung Tower of the Flock sa Bethlehem ay ang perfect place na ang Kristo ay maisilang. Dahil ipinanganak siya sa lugar kung saan ay doon din ipinanganak ang libu-libong kordero na inihahandog
upang ilarawan ang kanyang gagawing sakripisyo na pag-aalay ng kanyang buhay bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ipinangako ito ng Diyos, inilarawan at isinakatuparan doon sa Migdal Edar. Nagkakalakip-lakip ang lahat, ang eksaktong mga lugar kung saan ang sacrificial lamb ay isinilang. Si Jesus ay hindi isinilang sa mabaho at maruming kwadra. Nalagakan ng mga hayop ng mga kamelyo, ng mga kabayo, kundi isinilang si Jesus sa Bethlehem, sa tinatawag ni Propeta Micah na Tower of the Flock. Dahil si Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sabi nga ni Apostol Pablo, ang pinambayad sa ating mga kasalanan ay ang mahalagang dugo ni Kristo na siyang korderong walang bahid ng karumihan. At sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, at sapagkat inihandog na ang ating korderong pampaskwa, walang iba kundi si Jesucristo. Kaya malinaw po, hindi doon sa marumi at mabahong pasabsaban isinilang ang ating Panginoon, kundi doon sa tinatawag na Tower of the Flock o yung Migdal Edar. Ngayon, ano naman ang kinalaman natin ngayon sa ating pinag-aralan? Ito po ang mga lesson. Kung minsan po, pinaparanas tayo ng Diyos ng isa tila ba napakapangit na sitwasyon para maisakatuparan ang kanyang napakagandang layunin. Gaya na lang po ng nangyari kina Jose at Maria, di ba? Hindi nila inaasahan ng pagkatapos ng ilang araw ng nakakapagod na paglalakbay papuntang Bethlehem, ay doon pa pala aabutan ng panganganak si Maria. Kumbaga, nanganak ng walang kagayak-gayak. Di ba? Napakahirap na sitwasyon yon. Hindi man lang nakapagbaon si Maria ng lampin. Kaya nga ang ginamit na pambalot ng isinilang si Jesus Christ ay yung swaddling clothes na pinangbabalot sa tupa. Kasi wala ngang kagayak-gayak si Maria. Mahirap kayang manganak sa ibang hindi mo bahay. Hindi kumpleto ang gamit. Di ba? Yun nga nasa ospital ka na, ang hirap-hirap ang manganak. Lalo pa kaya ito, nandun lang sa isang tower. Kaya ang pinangbalot na lang sa sanggol, yung telang available doon. Siguro nakalimutan ni Maria na magdala ng mga diaper, ng mga baru-baruan, yung mga pang-boxing na sinusuot ng ganyan. Kasi hindi niya alam na kabuanan niya. Kasi wala naman pong ultrasound noong unang panahon. Kaya hindi naman niya alam siguro na siya'y manganganak na. Kaya hindi man lang siya nakapagdala ng mga Nestogen, mga tiki-tiki, mga mansanilya. Yun, napakahirap ng sitwasyon na gano'n. Yan. Wala silang kaalam-alam na gano'n ang mangyayari, napakahirap. At alam niyo po ba, nung nanganak si Maria, ayon sa mga Bible scholar, walang hilot o kamadrona na kasama niya doon. Nag-iisa lang si Maria doon sa tower na yon. At ayon sa Jewish ceremonial tradition, bawal pumunta kahit yung asawa niya para siya tulungan o hilot-hilutin man lang doon sa loob. Ayon sa ceremonial law ng mga Hudyo. Kaya talagang mag-isa lang na nagsilang sa loob ng Migdal Edar na yon, si Maria. Napakahirap. Pero yung palang napakahirap na yugto na yon, ay napakalaki pa lang ang magagawa sa sanlibutan. Di ba? Parang napakapangit na sitwasyon, pero may napakaganda palang layunin ang Diyos, kaya nangyari yung mga bagay na yon. Kaya ikaw kapatid, ano ba yung parang pangit na sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon? Baka merong magandang planong inilaan ng Diyos kaya pinaparanas sa iyo yung mga ganyang bagay na yan. Ikalawa, ang plano ng Diyos ay nakakamangha at
napaka-detalyado. Bilo ka mura sa Genesis, sa Samuel, sa Micah, hanggang sa New Testament, yung plano ng Diyos magkakalakip-lakip. Kaya, ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayong kapatid, na sa tingin mo ay hindi maganda, huwag kang madismaya. Lilipas din yan. Dahil ang dinaranas mo ngayon ay isang bahagi lamang ng napakadetalyado at nakamamanghang plano sa iyo ng Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, be faithful. Magpatuloy tayo, maging faithful tayo. Be patience. Maghintay, magtiis, at be kind. Parang yung mga color nyo ata yun At makikita mo balang araw, magiging maayos din po ang lahat. Ano pa? Sa Diyos, ang bawat bagay may takdang panahon. Walang nagkataon lang sa Kanya. Gaya ng sinabi sa Galatians chapter 4, verse 4 and 5, sabi ng verse 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. Tumayo po tayong lahat, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawang pagtupad sa iyong pangako, Panginoong Diyos, na isang araw isisilang ang Mesiyas, ang Kristong tagapagligtas, upang kaming mga makasalanan ay tubusin at hanguin sa nakaambang kapahamakan. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na ang mensahe mo ngayon sa amin ay aming maunawaan pa kung ano pa yung malalim na nais mong aming matutunan. Pagpalain mo po ba ang bawat isa, at sa papatuloy po ng ating panalangin, ng invitation, narito po ang ating Pastor Bernard. Amen. Salamat po sa mga bisitang narito ngayon. Ang dahilan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay upang siya ay maging kordero, hain para sa ating kasalanan. Dahil kung hindi niya gagawin yon, papunta tayo ng impyerno. Walang magbabayad ng kasalanan natin. Ngunit salamat, inandog niya ang kanyang buhay bilang kabayaran ng ating kasalanan upang magkaroon tayo ng tagapagligtas. Itong tagapagligtas na ito, ang sabing ganoon sa Biblia, ito'y parang regalong ating tatanggapin na lamang. Dahil ang mga hirap at pasakit ay ginawa na ni Kristo. Kaya ang kaligtasan, ito ay inaalok na lang ng Panginoon bilang isang regalo. Ito lamang ay kailangang tanggapin. Pagsisihan ng kasalanan, tanggapin ang regalo, ang kaligtasan, ang tagapagligtas, si Kristo. Church, kung ikaw ay na-enlighten, na itumpak ang paniniwala sa pamamagitan ng katotohanan, you come forward at sabihin natin, salamat Panginoon. Matagal na panahon na kapag sinabing kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang nasa isip namin ay kwadra. Ngunit hindi pala yun ang totoo. Wala palang historic na kadahilanan para doon siya ipanganak. Ngunit sa Migdal Edar, ito yung talagang angkop na lugar para sa isang kordero na walang batik na kasalanan, para ihandog at perfect sacrifice para sa ating kasalanan. Pagpasalamat natin sa Panginoon na minsan na ipanganak ang Panginoon sa Kristo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kung meron kang pinagdaraanan ngayon, hindi aksidente, may plano ang Diyos para sa isang magandang resulta.
sa buhay mo. Ama naming Diyos, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa enlightenment, sa truth, sa biblical truth, at sa napakagandang kasaysayan ng tower na yon, na ito talaga yung akbang-akma na kung saan kayo ipapanganak. Salamat sa katotohanan, babaguhin namin ang aming pananaw at itutumpak sa biblical na pananaw. Salamat ng marami, Ama, at patawad, Panginoon, sa mahabang panahon na kami ay nadaya sa maling paniniwala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po.